Sabi niya ay yung singkamas na ibinenta niya ay maitim na. Yun ang sabi niya sa'yo, kaya hindi ka binayaran. Oo daw, sir. Okay, kasi nagsusumbong ka doon sa inasal, doon sa pandedenggoy sa'yo, panloloko sa'yo, ng retailer, ng retailer na nasa Kadiwa. Yung bang gusto mong sabihin? Doon sa balanse niya sa singkamas? Oo, sir. Ayun. Yung Kadiwa Bagsakan, yan po ay under sa SM Management po. Kasi po, yung aming market ay PPP po yun, Private-Public Partnership po. Okay. So, sila po ang nagmamanage ng Bagsakan. Mhm. Pumunta po siya sa amin sa Complaints and Action. Okay. Para Okay. po mapatawag namin yung Alright. siya at saka po yung may utang sa kanya. Okay, unang sumbong. Mga boss, narinig niyo ba yung, kung minsan, kung alam niyo ho ba yung Kadiwa or mga Kadiwa Center? Ito hong sumbong na to patungkol po rito, kaya lang mag-iingat po tayo doon sa mga binibilhan natin kahit miyembro na po tayong Kadiwa or sa loob ng sinasabing mga public market, importante po itong aking sasabihin. So, una sa lahat, singkamas at talong, sigarilyas at mani, bahay kubo po yun. Singkamas siya, hindi nabayaran ng Kadiwa retailer. Well, tingnan po natin. Nagbenta po ito. Nagbenta ng 3 truck ng singkamas si Ismael sa isang Kadiwa retailer. Hindi raw nabayaran ito ng balanse ng kanyang isang truck na 20,000 pesos. Ang dahilan ng Kadiwa retailer na si Ronaldo, maitim o halos mukhang bulok na daw ang dineliver ng mga singkamas sa kanya. Ito. Pero hindi binalik ni Rolando or ni Ronaldo ang mga singkamas at hindi nito binayaran. March 28, 2026, dineliver ang mga singkamas sa Barangay Burol 1st, SM, Kadiwa, Dasmariñas, Cavite. Si Ismael Fajardo, 57 years old, ang nagbenta ng singkamas. Para maintindihan niyo po buong detalye ng sumbong, panoorin. Nagkabalensi siya ng 20K. Ang sabi po niya, kinabukasan daw po niya ibibigay. Ako po si Ismael Fajardo, taga Tarlac. Nirereklamo ko po si Ronaldo Magsino na dineliveran ko po ng isang truck ng singkamas. Ang bayad po nun ay 85,000. Ngunit nung tinawagan ko, ang sabi po niya ay hindi pa raw siya nakasingil sa binigyan niya singkamas. Tapos po, sinabi po niya na yung dineliver ko pong singkamas na maitim daw. Pagka-deliver ko po yung isang truck na yon, sariwang-sariwa po, bagong hukay. Ngayon, sinisingil ko yung 20K, ang dami na niyang dahilan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Para maintindihan niyo po, marami po tayong mga Kadiwa Center sa LGU. At yung mga Kadiwa na to, ito po yung bagsakan ng mga gulay, na ginawa po yun ng Department of Agriculture. Well, yun po ang essence po, Well, pag ikay Kadiwa retailer, nandoon ka sa lugar ng Kadiwa na nasa mangangasiwa po yan, lokal na pamahalaan kahit saan. Ngayon, makakasama po natin sa video call ang nagrareklamong si Ismael Fajardo. Magandang umaga sa iyo, Ismael. Magandang umaga, sir. Okay. Ismael, nasabi mo rito, ikay nagtinda sa Kadiwa, ito'y center na to, tama? Opo, sir. Ito'y lugar na kung saan sa may Dasmariñas, Cavite, may address tayo yan. Yan. Okay? Ang kwento mo rito sa amin para mabilisan ay binagsakan, ito'y nag-deliver sa iyo ng mga singkamas. Tama? Opo, sir. Alright. Opo, sir. Dahil nandoon ka sa Kadiwa Center, yan naman talaga ay retail, talagang authorized sila sa lahat ng mga na doon sa mga retailer ng Kadiwa na talagang ginawa yung Department of Agriculture pero sa ilalim ng pamamahala ng lokal na pamahalaan. Boss, sigurado ka ba talaga na miyembro din ng Kadiwa itong nagbagsak sa'yo ng singkamas? Opo, sir. Okay. Ismael, yung taong nag-deliver o parang binagsak sa'yo itong mga kanilang panindang singkamas, matagal na mo ba kilala to or paano bang nangyari dito? Bakit napunta sa singkamas o binili mo sa kanya ang singkamas? Paano ang transaction? Paano napunta sa iyo yung singkamas binili mo sa kanya or binenta sa iyo?
Bininta ko kay Ronaldo Magsino, sir. Okay, kay Ronaldo Magsino. Okay. Nandoon sa Kadiwa Center. Opo, sir. Okay. Matagal mo na ba siya binebentahan or first time lang? 2 taon pa lang, sir. Ilang beses na kayong transaksyon ninyo nangyari doon sa kay Ronaldo? Itong 2026, sir, 3 beses, sir. Okay. O, may mga transaksyon mo ba? Okay sa umpisa? Okay naman? Wala namang problema. Sir, yung una, sir, yung unang deliver ko, sir. Yung unang deliver mo sa kanya, Singkamas, ito yung nagka-problema, yung una. Oo, sir. Yung pangalawa at pangatlo, okay naman. Okay naman, sir. So, ang hinahabol mo sa kanya, yung unang transaction mo sa kanya, dineliver mo sa kanya, yun ang medyo nagka-problema kasi parang hindi mo naman nagbubuksan sa sako siguro yung or ang sinasabi niya na sabi niya ay yung singkamas na ibinenta niya ay maitim na. Yun ang sabi niya sa'yo, kaya hindi ka binayaran. Oo daw, sir. Okay. Binalik ba ni Ronaldo yung mga singkamas o nakasako na sasabihin, Ismael, hindi ko mabenta yan. Ayun, bulok yan eh. Or itim na yan eh. Mahihirapan ako niyan. Ganun ba ang nangyari? Or basta na lang hinahabol mo siya at ayaw niya magbayad dahil sabi niya, maitim na yung mga singkamas eh. Hindi niya binalik, sir. O hindi niya binalik. Sir, yung singkamas na unang deliver ko, sir, nagkabalansi siya ng 20K. So in other words, nagbayad siya ng ilan doon, binayaran niya. Tama? Oo, sir. May balanse pa siya doon sa singkamas. At sinabi niya, yung balanse ng singkamas mo, hindi ko na mabenta dahil bulok na. Tama? O, ganun lang sinasabi niya, sir, nung mga huling araw na, sir. Okay, ganun ang sinasabi niya. So, ikaw pumunta sa amin dito kasi nagsusumbong ka doon sa inasal, doon sa, kung gusto mong sabihin, na pandedenggoy sa'yo, panloloko sa'yo, ng retailer, ng retailer na nasa Kadiwa. Yung bang gusto mong sabihin? Doon sa balanse niya sa singkamas? Oo, sir. Ayun. Ayoko naman lumalabas na parang nangongolekta tayo ng utang dito. Ang sa akin lamang na hindi pagkakaintindihan. Ano pong intervention or pamamagitan na magagawa po ng inyong LGU sa, pangangasiwa po ng Kadiwa ba yan or whatever? Can you tell us something about this? Okay po. Yung pong Kadiwa Bagsakan, yan po ay under sa SM Management po. Kasi po, yung aming market ay PPP po yun, Private Public Partnership po. Okay. So, sila po ang nagmamanage ng Bagsakan. So, yun po, sinabi nga po sa akin kung ano yung, at narinig ko rin po doon sa inyong tanungan kung ano po yung problema. Ngayon po, hindi ko po kasi namin alam kung minsan kung ano yung mga transaction po dyan sa Bagsakan. Minsan po kasi galing sa mga iba't ibang lugar, binabagsak po dyan. Tapos meron po talagang, yung pong nirereklamo niya, sila po yung mga nag-renta doon sa Bagsakan. Okay, mga stall, renter. So, iba-iba po sila. Minsan, kung ano po yung in demand, ba, singkamas, kung ano po yung season, prutas o gulay, yun po, wala silang particular na parang lagi-laging doon. Pero bulk po sila kasi maramihan, kaya po siya tinawag na Bagsakan at medyo mura. So lahat po ng ibang palengke sa amin, doon po talaga nakuha. Ngayon po, kung yan po ay meron sinasabi si Sir na merong sa kanyang kakatransaction sa dyan na may problema sila sa bayaran. Hindi po natin alam kasi kung ano yung usapan nilang tungkol sa transaction nila sa utangan po nila sa produkto. So, ang pwede po namin gawin ay pumunta po siya sa amin sa Complaints and Action. Okay. Para Okay. po mapatawag namin yung Alright. siya at saka po yung may utang sa kanya. Oh. Para doon po, magpalitan po sila ng side kung ano yung sinasabi niya at kung ano rin po yung isasagot noong taong may utang sa kanya. Tapos po, doon po, isasettle po namin, pag-aaralan namin, tapos po, doon po magkakaroon ng agreement. Thank you for educating us and giving us the information. Medyo hindi kasi masyado kaming, knowledgeable dyan, but trying our best na to facilitate, not to solve the problem kasi hindi naman po kami na talagang public servant, we're just in the media and facilitating. But the mere fact, in-educate nyo na po, marami nakikinig, patungkol po doon sa mga stall,
Thank you po, ma'am. Ang gagawin po namin ay papupuntahin po namin ito pong si Ismael para kayo na pong total. Meron naman po kayong action center dyan. Ganun po ang gagawin po namin, ma'am. Opo, para mapadalan po namin ng sulat, yung nagrerenta, yung may utang po sa kanya, sa nagrerenta po doon sa bagsakan, para po mapagharap namin sila. At sa ganun po, magkaroon po sila ng agreement. Okay. Ipunta ka doon sa tanggapan nila ng munisipyo, may action center doon. Pinapupunta ka ni Mayor Barzaga, Jenny, matutulungan ka para magawa ng paraan o hakbang o paano masolusyonan yung iyong reklamo. Okay ba sa'yo, Ismael? Okay, sir. Alright, pasalamat tayo dyan nga mamamagitan yung City Hall ng Dasmariñas sa pamamagitan ng mayors, may action center sila doon patungkol dito sa reklamo mo. Okay? Okay, sir. Alright. Sa pamamagitan ni Mayor Barzaga, medyo na-educate tayo yung dynamics sa loob ng sinasabing kadiwa. Ang sinasabi niya kadiwa is managed by SM. So, but then again, nasa poder nila, but meron din silang action center in terms of complaint. Parang may mediation process. Akala ko kasi na parang separate to, which basically give us a good perspective na parang medyo ito at this point in time, the next time may mga complaint ng ganito, alam na natin, may participation pala talaga ang LGU.